si Pangulong Donald Trump ay napapaligiran ng mga evangelical at sila'y nagtipon-tipon doon sa Oval Office. Ang bagong apostolikong reformasyon ba ang nangingibabaw ngayon sa White House? At upang ilantad ang kanilang itinatagong agenda, maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng BBC Bible Bites Channel. Maaari po pang paki-like o paki-share at paki-subscribe ang channel na ito. Sa Apokalipsis 13, talatang 13, at siya ay gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat na kapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Narito ang hidden agenda ng mga evangelical sa White House, ang pagkaisahin ang simbahan at ang estado upang palakasin ang mga batas na nauukol sa relihiyon at naaayon sa Project 2025 playbook. We probably don't even have a country. This week I'm also creating the White House Faith Office, led by Pastor Paula White, who is so amazing. And in our public squares, and we will bring our country back together as one nation under God with liberty and justice for all. We have to bring religion back. We must make America pray again. I think our country's missing a lot of religion. I think this is a country that needs religion. In America, we don't worship government, we worship God. I get in there, you're going to be using that power at a level that you've never used it before. Let's bring religion back. Let's bring God back. Ito ay nakakagulat kung paano si Paula White, ang pangulo ng kulto na NAR o New Apostolic Reform, ay kanyang sinabi na ang mga pangunahing doktrina ng NAR ay makalusot sa White House. Panuorin mo ang bidyong ito. Wherever I go, God rules. When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds. I had every right and authority to declare the White House as holy ground because I was standing there, and where I stand is holy. To say no to President Trump would be saying no to God, and I won't do that. We are in a spiritual war right now. Let every demonic network that has aligned itself against the purpose, against the calling of President Trump, let it be broken, let it be broken, let it be torn down in the name of Jesus. You want me to tell you what my thoughts are? The thoughts of the King of Kings, the thoughts of the Lord of Lords. I'm downloading heaven. Hey! Sakatara baka sakatara. Ang mga ganitong uri ng wika ay makabuluhan ang implikasyon. Itinataas nito si Trump sa isang halos savior-like status sa harap ng marami niyang mga taga-suporta. Ito ay lihitimo sa isipan ng maraming Kristiyano na ang kanyang mga pampulitikang aksyon ay may banal na pag-aproba, at ito ay ang pagsanib ng nasyonalismong Kristiyano at mga konserbatibong mga Amerikano na makaka-impluwensya sa ating mga batas at sa ating pambansang pagkakakilanlan. Kaya, ano ang nakatagong agenda sa likod ng lahat ng mga panalangin ito? Ang sagot sa likod ng mga tanong na ito ay ang pagpapataw ng batas pangrelihiyon batay sa mga patakarang pampanampalataya. At ngayon ay nasaksihan natin ang malakas na pagkahanay sa pagitan ng mga grupong evangelical at ng Pangulong Donald Trump na kanilang inilarawan siya bilang tagapag-alaga at tagapagpanumbalik ng Kristyanismo sa Amerika. Ang mga hakbangin na ito ay mahalagang pasimula sa pagkakaisa ng simbahan at estado na ayon sa mga hula ng Biblia na hinulaang magaganap na ipatutupad bilang tanda ng hayop.
Mahal na mga kaibigan, ang mga evangelical ay hindi na mga protestante. Sila ay yumukod na sa Papa matagal ng panahon. Maaring protestante sila sa pangalan, ngunit katoliko ang pagsasanay. Ayon sa wordonfire.org, si Pope Francis at ang mga evangelical ay iisa. Ang mundo ng sangkakristyanuhan ay mapapanood ang pagkahumaling kay Pope Francis bilang Papa sa nakalipas na ilang mga buwan. At ito ay umabot na sa mga evangelical. At sino kaya ang makalimot sa mesmerizing iPhone video na kinuhang pelikula ng kaibigan ng yumaong Papa na si Bishop Tony Palmer, kung saan ang obispo ng Roma ay nakipag-usap na may malaamang habag at isang pambansang pagtitipon ng mga Amerikanong evangelical leaders ang kanyang ngiti, ang tuno ng kanyang boses at ang simpleng direktang mga salitang tapos na ang protesta. Ito ang kanyang video. I believe that's something that needs to be fixed. There's a challenge for you. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe we're all Catholics again. Maybe now we're all Catholics again. Maybe now we're all Catholics again. Delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli. Nakita niyo na ang kanyang mga salita na ang Papa ng Roma pinili niyang maging isang tulay sa pagitan ng Katoliko at Evangelical. Mga minamahal kong kaibigan, hindi galing ang tulay na ito sa Diyos. Ipinapakita ng mga hula sa Biblia na ang huwad na espiritu ang magbubuklod sa kanila sa katapusan ng panahon. Huwad na diwa, mga wika, mga huwad na mga speaking in tongues. Habang sila'y nagkukumpulan sa Oval Office na upang ipagdasal si Trump, ang panalangin ay natapos sa isang kakaibang sipi mula sa Biblia. Narito at aking sinipi. Bilang resulta, nanalangin tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng kanyang pamumuno, ang siyang nanguna sa lugar ng Amerika. Ang katuparan ng Isaiah 58, talatang 8, kaibigan. Basahin natin ito. Ang kaligtasan ay darating na parang madaling araw. Mabilis ang mga sugat na gumaling. Ang kabanalan ay magdadala sa atin pasulong upang iingatan tayo sa likod ng kaluwalhatian ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa kanilang ginawa, ano ang kanilang ibig sabihin? Na sa pamamagitan ng pamumuno ni Trump, ang Isaiah 58:8 ay matutupad? Sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong gantimpala. Paano matutupad ang panalangin ito? Kung babaliwalain natin ang sinasabi ng Isaiah 58:13, kung iyong iuurong ang iyong mga paa sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran, at banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi kalalakad sa iyong mga sariling lakad, ni harap ng iyong sariling kalayawan, ni magsalita ng iyong mga sariling salita. Mga minamahal na mga kaibigan, ang mga evangelical ay nananalangin na ang administrasyon ni Donald Trump ay isang katuparan ng Isaiah 58:8. Paano mangyayari iyon? Kung kanilang tinatalikuran ang Sabat patungo sa direksyon
ng pagpapatupad ng mga batas ng linggo. Paano ang tungkol sa Isaiah 58:13? Nagsasalita tungkol sa pangingili ng Sabat at hindi dapat lapastanganin ang banal na araw na ito. Hindi magkakaroon ng katuparan ang Isaiah 58:8 na wala ang Isaiah 58:13. Ipinakikita ng kasaysayan na kapag ang simbahan at ang Estado'y magkakaisa, ito ay banta sa kalayaan pang relihiyon na nagbibigay daan para sa mga hakbang na pumipilit ng katapatan sa katotohanan na humahantong sa sukdulan na pagsubok ng pananampalataya kung saan ang mga tunay na mananampalataya ng Diyos ay tatawagin para tumindig laban sa mga huwad na pagsamba. Ayon sa The Great Controversy, page 592, ang korupsyong pampulitikal ay sinisira nito ang pagmamahal sa hustisya at paggalang sa katotohanan. At kahit sa malayang Amerika, ang mga pinuno at mga mambabatas na upang matiyak makuha ang pabor ng publiko ay magbubunga ito ng isang dakilang kahilingan para sa pagpapatupad ng Sunday Law. Ang tagapagpaganap ng pananampalataya na nasa loob ng Executive Department ng gobyerno ay hindi binanggit sa US Constitution. Kaibigan, ang mga Kristiyano ay tumawid sa linya tuwing sila'y sumusuporta sa batas at regulasyon na pinapairal partikular sa paniniwalang pangrelihiyon, lalo na gawing pahinga ang araw ng linggo para sa lahat ng mga mamamayan. Kaibigan, ngayon ay tinatawagan ng Diyos ang mga nalabi na maninindigan sa pagsunod sa kautusan ng Diyos at mayroong patutuo ng ating Panginoong Yesus. Tumayo kang kasama ni Kristo. Bakit? Sapagkat ang huwad na pagsamba ay mababangon at ito'y muling darating na parang baha at mananaig ang korupsyon sa politika. Kung ang kaaway niya ay dumating na gaya ng isang baha, ang Espiritu ng Panginoon ay magtataas ng pamantayan laban sa kanya. Kaibigan, nasa panig ka ba ng katotohanan o tradisyon? Maaari tayong gumawa ng mga desisyon para sa buhay na walang hanggan. Ngayon, sa pamamagitan ng mga prophetikong lente, nakikita na natin ang mga kasalukuyang kaganapan bilang mga palatandaan na si Kristo ay malapit na dumating. Hanggang sa muli, mga mahal kong kaibigan, patuloy lang nating subaybayan at pakinggan ang mga kasaysayan, mga propesiya na nagmula sa Biblia, dahil ito ang katotohanan na naisilahad at pagbubunyag mula sa salita ng Diyos.